Mga Gino, ang air intelligence briefing na ito ay sagrado. Sinuri namin ng mabuti ang Soviet Guided Missile Test Program. Ipinapakita ng Soviet Missile Development Program, nagdadagdag ito ng bagong dimensyon sa sorpresa at hiniikayat tayong suriin muli ang ating estratehikong posisyon at tasahin ang kakayahan ng mga Soviet na magdulot ng malaking pinsala. Taong 1966 at ang mga eroplanong militar ng United States ay lumilipad sa kalangitan sa ibabaw ng isang tahimik na baybaying baryo sa katimugang Espanya. Ngunit biglang naganap ang sakuna. Ang dalawang eroplano ay bumagsak, nagbagsakan ng mga debris sa mga hindi inaasahang residente sa ibaba. Pero hindi lang basta ordinaryong eroplano ang mga ito. Ang isang eroplano ay may dalang 4 na megaton na hydrogen bomb. Bawat isa ay 100 beses na mas malakas kaysa sa atomic bomb na sumira sa Hiroshima. Isang napakalakas na puwersang kayang magdulot ng permanenteng pinsala sa malaking bahagi ng Espanya at mag-iiwan ng radyaktibong anino sa mga susunod na henerasyon. Dahil sa nagkalat na guho at debris sa baryo, hindi alam ng mga residente ang panganib sa paligid nila. Ang dalawang eroplano ay bahagi ng Operation Chrome Dome, isang lihim na misyon ng seguridad noong Cold War. Samahan mo ako habang sinisiyasat natin ang mga pangyayari matapos ang pagbagsak at tuklasin kung gaano kalapit ang mundo sa isang nuclear na sakuna. Ang panahon ng Cold War ay nasaksihan ng matinding paligsahan ng armas sa pagitan ng United States at Soviet Union. Ito ay isang labanan para sa kataas-taasan at mas mataas ang mga panganib kaysa dati. Noong 1957 ginulat ng Soviet Union ang mundo sa paglulunsad ng kauna-unahang intercontinental ballistic missile na lumipad ng mahigit 3,700 milya sa loob ng wala pang isang oras. Masamang balita ito para sa United States na gumagamit pa rin ng bomber aircraft para maghulog ng sandatang nuklear mula sa himpapawid. Ibig sabihin, matagal ang kanilang pagtugon, umaabot ng ilang oras bago makasagot. Hindi papayag ang mga Amerikano na maungusan sila ng Soviet sa karera sa nuklear na kapangyarihan. Ang Operasyong Chrome Dome ay isang lihim na misyon ng Strategic Air Command, kung saan hanggang 12 B-52 bomber na may thermonuclear na misil ay tuloy-tuloy na lumilipad sa himpapawid araw at gabi. Sa loob ng 8 taon, mula 1,961 hanggang 1,968. Ang ideya ay simple, panatilihin ang mga fully armed na bomber sa himpapawid upang masigurado ang mabilis na pagganti, kahit pa masira ng Soviet Union ang mga paliparan ng United States muna. Ang B-52 ay kayang lumipad ng hanggang 10,000 milya nang hindi nagpapakarga ng gasolina at manatili ng matagal sa ere dahil kaya nitong mag-refuel habang nasa himpapawid. May 3 estratehikong ruta ng paglipad kaya hindi ito para sa mahihinaang loob. Ang isa ay lumipad mula Alaska papuntang Hapon, ang isa pa ay dumaan sa Greenland at ang pangatlo ay tumawid ng Espanya papuntang Mediterranean. Ang mga paglipad na ito ay tumatagal ng halos 24 na oras at madalas kailangan mag-refuel sa air na kahit palagi nangyayari ay nananatiling delikadong operasyon na nangangailangan ng mataas na kasanayan at eksaktong galaw. Nagre-refuel ang KC 135 ng mga sasakyang panghimpapawid tulad ng B-52 habang nasa ere gamit ang gitnang boom. Lumalapit ang B-52 na nasa 31,000 talampakan sa lumilipad na gas tanker. Pero may hindi inaasahang masamang nangyari. Masyadong mabilis ang takbo ng bomber at bumangga ito sa fueling boom ng tanker na naging sanhi ng isang pagsabog na lumamon sa eroplano ng apoy. At iyon pa lang ang simula ng kalbaryo ng misyon. Ang hindi armadong thermonuclear payload ng B-52 4 na malalaking bomba na may 15 megaton bawat isa ay nalaglag mula sa kargamento ng bomber habang nagkakahiwa-hiwalay ang B-52. Bagamat may mga parachute ang mga bomba, 2 lamang sa 4 ang bumukas. Sumabog ang 2 natitirang hindi nuclear na pampasabog pagbangga sa lupa, lumikha ng mga hukay na kasinlaki ng bahay. Nagkalat ang toxic na plutonium dust sa malawak na bahagi ng mga bahay, taniman ng kamatis at kagubatan. Ang ikatlong bomba ay bumagsak ng buo, kalahating nakabaon sa tuyong ilog. Samantalang ang ika-4 ay natagpuan lang makalipas ang mahigit 2 buwan. Sa loob ng ilang oras, naging sentro ng pandaigdigang pansin ang baybaying pangingisda ng Palomares. Higit 2,000 sundalo ang ipinadala sa malawakang operasyon ng paglilinis na tinawag na Moist Mop.
Nakagugulat, ilang linggo silang nagtrabaho ng walang proteksyon, karaniwang uniforme lang ang suot. Hinukay nila ang kontaminadong lupa at inilagay sa mga drum para ipadala sa ligtas na pasilidad ng pagtatapon sa United States. Samantala, nilinis ng malakas na tubig at detergent ang mga palumpong, puno at bahay at maraming patong ng pintura ang inilagay sa labas ng gusali. Para maiwasang muling lumipad ang radioactive na particle sa hangin, sinunog ng mga tropa ang malalawak na kontaminadong pananim. Delikado ito dahil ang paglanghap ng alikabok ng plutonium ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng silula ng baga na nagreresulta sa sakit sa baga at kanser. Ipinapakita ng mga na-declassify na ulat na mahigit 6 na libra ng plutonium ang nailabas sa insidente. Nabis itong nagdulot ng mga alalahanin sa kalusugan ng mga veterano ng Palomares. Dagdag pa rito, bumili ang Air Force ng mga truck ng kontaminadong kamatis upang patunayan na ligtas itong kainin, sa kabila ng mga banta sa kalusugan na kaugnay ng pagkain ng kontaminadong pagkain. Patuloy pa rin ang paghahanap sa ika-4 na bomba at sabik ang Estados Unidos na mahanap ito bago ito maagaw ng mga kaaway na malapit sa lugar. Nagbago ang pangyayari nang may mga saksi raw na nakakita ng parachute na bumagsak sa Mediterranean, ngunit saan eksaktong bumagsak ang bomba? Ang paghahanap ay isang napakalaking gawain na kinabibilangan ng 30 barko at isang submersible na sasakyan. Umabot sa higit $10 milyon ang gastos sa paghahanap sa dagat, kaya ito ang pinakamahal na salvage operation noon. Kahit sinikap ng mga eksperto tukuyin ang lokasyon ng bomba, masyadong malawak pa rin ang posibleng epekto para matagpuan ito ng epektibo. Hanggang sa may isang lokal na mangingisda na lumapit at nagbigay ng mahalagang impormasyon. Dahil sa kanyang salaysay bilang saksi, napunta ang koponan sa loob ng 1 milyang radius mula sa nakita niyang pagbagsak ng parachute at muling nagkaroon ng pag-asa. Noong Marso 15, isang Navy submersible ang sa wakas ay natagpuan ng bomba na nakaiga sa lalim na 2,500 talampakan. Gayunpaman, nahirapan ang pagkuha dahil sa technical na hamon at aabutin pa ng higit 80 araw bago ligtas maiangat ang bomba. Kamangha-mangha, halos buo pa rin ang bomba kahit mahigit 11 linggo na itong nasa ilalim ng tubig. Bagaman may pinsala tulad ng malaking UP sa unahan at 2 punit sa buntot, ligtas namang naka-off ang pinakaimportanteng bahagi, ang switch. Matapos ang insidente sa Palomares, tinugunan ng United States ang halos 500 reklamo ng pagkawala ng kita at pinsala mula sa mga residente. Ayon sa mga declassified na dokumento, mas mababa sa 15% ng ipinangakong pondo ng United States ang naibigay para sa pampublikong programang pangkalusugan na susubaybay sa pangmatagalang epekto ng radyasyon. Nayulat na nakakanser ang mga veteranong naglinis sa Palomares dahil sa plutonium exposure. Paulit-ulit na tinanggihan ng Department of Veterans Affairs ang kanilang reklamo dahil sa maling pagtatansya ng Air Force sa radyasyon. Ibinasura ang mga kasong nagmula sa operasyon ng paglilinis dahil pinoprotektahan ng batas federal ang militar laban sa reklamo ng kapabayaan. Marami sa mga nagreklamo ay namatay na dahil sa kanser. Noong Agosto 2022, nilagdaan ni Pangulong Joe Biden ang Comprehensive Toxics Act para mapabuti ang healthcare access ng mga veterano na nalantad sa nakalalasong chemical. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang nakakatakot na pamana ng kontaminasyon sa Palomares. Lumabas sa mga pagsusuri sa lupa noong dekada 90 na mahigit 65,000 cubic yards ang nanatiling kontaminado at may ilang lugar na naiulat na may radyasyon na 20 beses higit sa pinapayagang antas para sa tirahan. Mahigit 1 dekada na mula nang pumayag ang United States na linisin ang natitirang plutonium, ngunit wala pang iniaanunsyong schedule. Nakakalungkot, nananatiling pinaka-radioaktibong bayan sa Europa ang Palomares na may halos 1/5 bahagi ng plutonium na patuloy pa rin kumakalat doon. Panurin ang susunod na episode. Kung interesante ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.